Nagaan na siya. Sige. Game start na, Dre. Go. Mira. Rush, after ko ano, alam mo na may system, di ba? Yung pagkatapos ko ganyan, mag-hello, ganyan. Ikaw yung unang mag-share na experience. Yes, yes. Kaya ka. Game start na guys, in 3, 2, 1, go. On cam po. So, hello, good evening. So, ito na nga yung first podcast natin and we will talk about how students manage their time in terms of responsibilities both in school and in their home. So, Rush, anong masasabi mo? Good evening sa lahat. Gusto ko simulan itong podcast natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan kung ano nga ba yung sinasabi nating time management. Ang time management, ito ay ang kasanayang magplano at mag-organisa ng iyong oras ng epektibo upang makamit ang iyong mga layunin at responsibilidad sa buhay. Gusto ko lang simulan 'to sa pamamagitan ng pagbibigay ng aking sariling karanasan ukol dito. Alam naman natin na sa pagdating ng summer season na ito na mas nahirapan tayo sa ating pag-adjust sa init. Dahil sa init na ito, nagbago rin ang schedule natin sa paaralan. Kaya na-shift ang learning natin into blended learning, pinaghalo ng online at modular. From Monday to Wednesday, ang nasa school lang ay grade 12, tayo naman ay Thursday at Friday. Dahil dito, medyo ako ay nabigla sa pagbabago dahil walang walang final na mga schedules yung mga ating mga online meeting. Minsan napo-postpone, minsan nababago, minsan hindi natutuloy. Minsan nasa madaling araw, kakagising ko pa lang, di pa ako ayos na ayos, ang pangit pa ng itsura ko, pero mapipilitan ako mag-present sa harap ng mga teachers. Kaya, yun lang yung sa akin, siguro pinaka-recent. Sa inyo naman, anong masasabi niyo? Siguro para sa akin, mag-share na rin ako ng aking karanasan. Tulad na lang nung first quarter. Yung time na sa journal, something ganun. And ayun, hindi ko siya masyadong na parang nagawa kasi nga kulang ako sa time management which is ang dami kong ginagawa. Like siguro, hindi ko siya na-prioritize. Puro gala lang ako ng gala ng gala. Tapos, ayun, hindi ko siya hindi rin ako nakapag-focus sa pag-aaral at that time. Tapos, as in, wala akong time management noon. Puro lang ako gala, cellphone. Imbis na gawin ko yung journal na yun, tawag dito, natulog lang ako, naglaro, ganito, ganyan. Kaya, ayun. Tapos, ang epekto naman din sa akin is syempre bumaba yung grade ko sa chemistry dahil nga sobrang baba. Dahil nga hindi ko siya nagawa. Tapos, ah, siguro, ang tips ko na lang siguro sa mga walang time management is start your task early para siguro magawa niyo siya ng maigi and siguro tawag dito, matapos niyo siya agad kaya hindi kayo magkailangan mag-cram, something like that. Tapos, yung karanasan, may susunod pa akong karanasan. Ayun yung time na this sem, kasi nga, tulad ng sinabi ni Rosh na dahil nga sa summer ngayon, sobrang init na suspend yung class. Syempre, ang daming gawain na hindi nagagawa tulad ng sa chem and yung sa PR, like yung gigising ka ng maaga.
tapos marami kang gagawin. Kaya hindi mo siya makahandle ng maayos sa time management. Tapos, marami, siguro nagawa kong magkaroon ng time management nung yung ginawa ko to, like, ginagawa ko na yung mga task ko ng maaga, tapos binibigyan ko yung sarili ko ng break. Like, halimbawa, pagod na ako, syempre mag-rest ako din gawa ulit. Hindi ko kailangan mag-cram na yung hihiga muna tapos maglalaro. Syempre, konting rest lang. Tapos, prioritize your tasks. Syempre, kailangan mo yun para hindi ka mag-cram, para hindi magkaroon ng epekto yung pagkatamad mo dahil wala kang time management. And syempre, schedule your tasks and their deadlines. Kailangan mo siyang i-schedule para sa dito. Para hindi ka nga mag-cram, tapos kailangan mo rin siyang i-schedule para hindi yung matataranta ka na gawin yung ganito, ganyan. Tapos mawawalan ka na ng time. Tapos pwede pa mag-cause yun ng walang sapat na tulog, na pwede ka pa magkaroon ng sakit. Ayun lang. Kayo naman, ano pa ang kalansa niyo? So, ako naman, personally, tamad akong tao. Tapos, nagsistruggle talaga ako pagdating sa deadline, ganyan. Tulad nung sa e-tech natin, minention na pala ako dati, hindi man lang ako nagbabackread sa GC kasi nga, wala akong time management. Puro lang ako laro, ganyan. Nakakahiya, di ba? Kasi, pangalawang mention na sa akin, tapos hindi ko pa nasagutan yung written works. Tapos, yun nga, parang dumating sa point na napapabayaan ko na. Kasi nga, puro lang ako time para sa, sa sarili ko, ganun. Hindi ko na iniisip kung yung mga responsibilidad ko bilang mag-aaral. Pero one thing that I can suggest na I think makakatulong din for time management is yung paggawa natin ng routine. For example, sa umaga, kunyari maglalaba, maghuhugas ng plato, ililista na yon sa magiging routine natin. Kasi personally, parang sa akin mas maganda kasi yung may sinusunod tayong routine para uniform yung ginagawa natin sa buong araw. Yun. Pero kasi may iba-iba naman tayong perspective pagdating sa kung anong gusto natin yung gawin. And somehow, para sa akin, yung paggawa ng routine, nakakatulong talaga sa akin para makatapos ng isang araw. Could you please introduce yourself? Yes. Gerald, di ka bibig. Ako na ba? Welcome. Sige lang. Ikaw na lang ba na? Yung sinend ka. Yung sinend ni Na info. wait lang. So, let us welcome po our guest, which is Miss... Ano yun? Ulit nga, ate! Ikaw lang. I-edit ka naman. Edit natin. Ngayon naniniwala na kayo, bakit di natin mag-live stream? Yeah. So, let us all welcome our guest for tonight, and her name is Miss Arfan B. Lalis. So, yun. Gandang gabi po. Hi. Magandang gabi po. Ate. Magandang gabi po.
Um, sa mga guests po, could you introduce yourself po? So, hi, I'm Arfan Lelis, college student from West Point College de Cavite City. Nagte-take ako ngayon ng HRM. And taga saan po kayo? Taga Noveleta po. And how old are you po? 19 years old, 19. Tayo babatukan na kita, Gerald. Uy, diretso. Saan ba tayo? Nawala si Amory. Disconnect. Nangyari. Oy, Marie. Nawala. Na-disconnect. Ayan. Okay, continue. So, continue. Tanong na. So, hello po Ate Arfan. Hi. Ano po? Sa ngayon po, ano po yung mga pinagkakaabalahan niyo po? May ginagawa po ba kayo? Or are you nagtatrabaho? Or may duties like that? So ngayon, busy ako ngayon sa paggawa ng order kasi nagko-crochet ako. So, minsan may nag-order sa akin, tapos yun ngayon yung ginagawa ko. Tapos sa duties naman, siguro sa umaga pag may sudden pa-meeting yung chairwoman namin, gano'n. So, member ka po ng SK. Ano po? SK chairman or ano? Kagawad? Kagawad ba yun? Di ba? Yes, SK Kagawad po. Oh, nice. And, di ba po, currently, nag-aaral ka rin? Yes. So, paano mo po yun na pagsasabay? Like, pwede ka po ba mag-share ng daily routine mo po as a student na may responsibilities, duties, like, mag-crochet ka pa, tapos, paano yung assignments mo sa school, ganon. May routine ka po ba? Daily routine. Siguro pag may pasok, may routine talaga kasi mahirap siya pag sabay-sabayin, lalo na kung marami kang ginagawa. So pag may pasok, magse-set ako ng routine ko. Like unahin ko muna syempre may pasok, school works. Tapos pag uwi, kung wala naman binigay na assignment or projects, I can do whatever I want. Tapos kung may pa-meeting man or may kailangan kaming gawin sa SK, syempre uunahin ko yon bago yung iba ko pang gagawin na hindi naman importante. Ayun, hello po, good evening po. Ako po si Lumina. At pwede po ba kayong makapagbahagi kasi po, 'di ba, sabi niyo po kayo po ay SK Kagawad, tapos nagko-crochet pa po kayo. Ayun, pwede po ba kayong makapagbahagi ng sitwasyon kung saan yung nagkaroon po kayo ng conflict habang gumagawa po kayo ng schoolworks, ganun din po, meron po kayong responsibility as SK po, at meron din po kayong ginagawa na mga crochet, tapos syempre po meron din po kayong responsibility sa bahay. Paano nyo po yun na-manage lahat? So pagdating doon kasi
Kasi pag nasa school, minsan nagpapatawag yung chairwoman namin ng meeting. So nagpapaskuse ako sa school para pumuntang meeting pero babalik din ako. Tapos kung gano'n na parang ang dami na sobra, magse-set na ako ng goals ko na kailangan may matapos ako for the day kasi nga 'di ba tambak. Tapos hindi mo na alam kung anong unahin mo. Pag gano'n, kailangan hindi ka magpapanik tapos kailangan mong i-manage yung time mo ng maayos para makatapos ka ng gawain, ganon. Sige. Ano po, 'di ba? Like sa mga besides the responsibilities mo po, paano mo po na i-ensure na meron ka pa ring oras para magpahinga, mag self-care, ganyan, skincare, parang oras para sa sarili mo. Like ganon. Syempre hindi naman ako mag-self-care agad kung alam kong marami pa akong gagawin. So, kailangan matapos ko lahat nung gagawin ko bago ako mag self-care or kung ano pa man. Ayun, paano sa ibang kasama natin dito? Meron ba kayong tanong kay Ate Afran? May tanong lang po ako. Paano po kayo nagkakaroon ng time sa pamilya nyo kung ganyan yung schedule nyo, like busy kayo? Paano po kayo nagkakaroon ng ng time para sa kaibigan nyo, sa pamilya nyo, and ganyan po? So, pag ganyan, syempre may time talaga na busy tayo. Pero meron din, matatapos rin naman yun. Hindi naman tayo araw-araw busy. So, pwede tayo mag-set ng bondings with friends or kahit pag-uwi mo, pwede ka naman makapagkwentuhan saglit sa pamilya mo kung wala ka naman agad gagawin. Ganun. Good evening po. May tanong lang po ako. So, sa lahat po ng responsibilities nyo, like sa school, being an officer, sa pagko-crochet, and family responsibilities, ano po yung masasabi nyong pina-prioritize nyo sa lahat ng yun? Siguro yung ACADS kasi gusto ko talagang meron akong achievements lagi pag sa ACADS. Pero kung may bigla namang ganap sa SK, syempre hindi ko naman mapagsasabay ang ACADS at SK. So uunahin ko yung SK kung pwede naman ako magpa-excuse doon sa ACADS namin. Ganon. May tanong ako, guys. Ay, ate. Sorry. Di ba po nakaka-burnout pag ang daming gagawin, like ganito, ganyan, kailangan mo. May duties ka sa bahay, di ba? May household chores. Basta. Tapos, may duties ka pa sa SK, tapos magko-crochet ka pa, ganyan. Di ba, di mo ba naiiwasang ma-burnout? Like, ganon. Tapos, minsan, syempre, di naman natin maiiwasan ma-burnout. Paano mo dinidil yun? Paano ka nagdidil sa ganon?
So, pag nabe-burnout ako, kasi pag ganyan, inaano ko muna, sineset aside ko muna lahat. Kahit mga 5 minutes lang, makapagpahinga lang yung utak ko, ganyan, makapagpahinga lang sa mga isipin, sa mga gawain, ganon. Mag-iisip ka lang kahit ano ka lang, makinig ka lang sa classical music or mag-ano, magbasa or maglaro muna ng games, ganyan. 5 minutes lang, ganon. Wow, ang galing. Try nga. May questions pa ba kayo, guys? Ah, may question pa po ako. Meron na po bang instances na hindi mo na hindi mo na-handle yung time management mo? Yes po, lalo na pag yung sinasabi na yung na-experience natin sa school na Hell Week, yung super dami na ng gawain tapos sabay-sabay pa nagbigay ng project, ng performance task, ganyan. May mga pagkakataon na nangyayari talaga na ganon, pero pag ganon nga, nagsiset na ako ng goals kung ano kailangang ma-accomplish for the day, ganon. So, I have one question po, ate. So, ano po yung inspiration mo para makagawa ng ganun karaming responsibilities? Kasi ako po personally, parang may bibitawan akong isa sa mga responsibilidad ko para po maka-accomplish ako ng isa. Paano mo po na-manage yun? Siguro yung chismis. Kasi, ano, hindi muna ako magsisin sa GC namin. Kahit alam ko may chismis hanggat hindi ko natatapos yung gawain ko. Kasi pag binuksan ko yon, paniguradong walang matatapos. So, ang inspiration ko, yung chismis. Ako po ate, may tanong po. Can you give us some advice po kung paano po maano yung time management? Kung paano mo po mas maano po, mas ma-apply po. Yung hindi ka magka-cramps, hindi ka po ganun po. So, unang-una, avoid procrastination kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit tayo nagka-cram. Yung pinapabayaan muna natin yung mga important na gawain like sa ACADS nga, mag-ano ka muna, mag-ML ka muna bago ka gumawa ng gawain. So, ang ending, nagka-cram ka sa mga gawain mo. Pero sometimes, sa ganun, may mga ibang students na gumagana lang yung nila, parang bigla sila nagbe-brainstorm pag nagka-cram na. So, pero kahit ganun, kailangan iwasan pa rin kasi hindi maganda yon. Tapos, yun nga katulad sabi ko, mag-set ka ng goal. Tapos, parang ganun lang. Ayun, so thank you po Ate Arfan for joining us today po. Totoo nga na Thank you rin. totoo kapag pag sinabi nating pag may time management yung isang tao, marami talagang na-accomplish na kaya natin makatapos ng isang araw na nasabi natin, uy, may nagawa ko ngayong araw. Parang achievement yon, di ba? Kaya, I really admire people na may responsibilidad na sa bahay, na isasabay pa ang responsibilidad nila bilang estudyante. So, Rosh, anong masasabi mo? Thank you po ulit, our guest speaker for tonight. Bago po natin i-close tong podcast, gusto ko lang i-share yung mga tumatak sa aking isipan whilst listening to our guest answer all those questions from our speakers here. So, unang-una is to first of all set clear goals. Nakita mo naman
na si Ate Arfa na makita mo kung anong gusto niyang ma-achieve sa isang araw, 'di ba? Gusto niyang mag-excel sa academics, gusto niya rin makapag-spend time sa kanyang family, gusto niya rin makapag-crochet. Although may mga times na hindi niya magagawa yun ng isang bagsakan sa isang araw. I'm sure na nagagawa niya pa rin yun kahit hindi sa isang bagsakan lang. Secondly, yung tawag doon, is yung priority. So, may mga times na syempre hindi natin mapapagsabay lahat. Merong mga times na urgent 'tong isang bagay, ito naman hindi urgent. So, kailangan mong isipin kung ano yung gagawin mo muna. Kasi hindi naman puwedeng nakatunga ka lang diyan na, "Uy, ano kayang gagawin ko muna? Ano kayang dapat kong gawin? Baka wag ko na lang gawin," 'di ba? May mga times na gano'n, eh. Lalo na sa, time natin ngayon na may meet, may modules, may project, may group work. So, ang dami na ring magtatambakan na gawain. So, pangatlo is yung small breaks na tinatawag. So, minention din ng ating guest na nagte-take siya ng small breaks like for 5 minutes. So, I think napaka-crucial nun kasi as humans, hindi posible sa atin na magtuloy-tuloy sa mga gawain. Siyempre may mga exceptions pero I don't think na hindi nila kayang ma-sustain yun na with full capacity na magawa yung isang bagay na with high quality. So, kailangan natin yung mga small breaks na yun kahit hindi man siya 5 minutes, kahit tumagal man siya to 30 minutes to refresh our mind, to think about other stuff, to spend time with our family, to play some games, di ba? Para hindi lagi tayo nakatutok sa mga ganyang bagay. And siguro lastly na lang, is yung purpose. So, kailangan nating isipin yung purpose natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay na nasa schedule natin. Kasi yung mga why na yun is yung nagda-drive sa atin para it serves as yung gusto nating ma-achieve, yung purpose natin, yung motivation natin, yung inspiration natin para gumawa ng mga bagay-bagay. So, once na isipin natin yun, once na matatak natin sa utak natin yun, mas lalong mabi-build yung habit natin na gawin yung mga bagay-bagay na yun at maiwasan yung procrastination, cramming, yung mga pagde-delay sa mga gawain na yun. Ayun lang, thank you. Ayun, magandang gabi po ulit sa inyo, Miss Afran. Kami po ay lugod na nagpapasalamat sa inyong pagtanggap sa aming podcast na sobrang dami po naming natutunan sa mga sinabi nyo pong karanasan nyo at na-inspire po kami, syempre dahil estudyante rin po kami na baguhan pa lang po dahil kami po ay kakatungtong lang po ng senior high school na marami po kaming naririnig na mas mahirap pa rin po yung mga pagdadaanan namin kapag nag-college na po kami. Kaya sobrang marami po kaming natutunan sa shinare nyo sa amin ngayon. Kaya maraming salamat po, Ate Afran. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Thank you din. Thank you. Ay, Thank picture you po. tayo. Picture tayo, Sige. guys. Bago pause kayo, guys. Pause. Ayan. Thank you po ulit. Bye Thank po. you po. Thank you po. So, maraming salamat. Bye-bye po.